Sa mga hindi po nakakilala kay LM Entertainment, paki-follow po si LM Entertainment sapagkat isa nga po ito sa mga defender ng Tito Vic and Joey at ng TV5. So yun, parang sinasabi dito ni LM Entertainment na dinadawit ang 8 Bulaga sa issue ni Vice Ganda at ng 8 Showtime. So sabi dito ni LM Entertainment sa lahat ng kinakaharap na issue ngayon ng 8 Showtime, please wag niyong madamay-damay dyan ang 8 Bulaga. Nananahimik at masaya sila ngayon, nagpapasaya ng mga tao sa sarili nilang paraan. So I agree, guys. Agree po tayo sa sinabi ni LM Entertainment. Guys, marami kasing mga supporters ng It's Showtime, lalo na po ni Vice Ganda. Ang tila dinadamay nga po ang 8 Bulaga, na kesyo ang 8 Bulaga daw ay okay lang kapag gumawa ng mga ganong eksena tulad ng ginawa nga po ni Vice Ganda, na kung saan ay marami nga po ang nagsasabi na below the belt nga po ang comedy skit na ginawa nga po nito sa co-host or isa nga po sa miyembro ng Baby Dolls na si Jo Hyra. So sabi ng mga followers, mga supporters ng It's Showtime at ni Vice Ganda, kung si Vice Ganda ay minomonitor daw kaagad, kumbaga sinusumbong daw po kaagad. But yung 8 Bulaga or sina Bossing Vic Soto, kapag gumawa daw ng ganong skit, ay okay lang, wala daw pong nanunood, ay wala daw pong nagsusumbong, walang nagrereklamo. Guys, yung mga ganitong naratibo ay nakakatawa, napaka-irrelevant. Napaka-irrelevant ng mga ganitong naratibo ng kampo nga po ni Vice Ganda at ng 8 Showtime. Unang-una guys, hindi naman pinag-uusapan dito kung sino. Regardless guys, kung si Vice Ganda po yan, even sina Bossing po yan, kung ginawa po nila Bossing yung ginawa ni Vice Ganda, maramang sa malamang marami ang magrereklamo. Marami ang magrereklamo dahil hindi nga po angkop at hindi nga po maganda sa paningin ng tao. And of course, lalo na marami nga pong manonood ang It's Showtime. Regardless, kung si Vice Ganda po yan, sina Bossing po yan, di ba? Hindi po ito usapin kung sino, kundi kung ano ang ginawa. Yun po talaga guys. Kahit sina Bossing po yan guys kung yung ginawa nila ay tulad ng ginawa ni Vice Ganda, for sure marami ang magrereklamo. Di ba? Yung ginawa guys, yun talaga ang inireklamo ng tao. Kung totoo na nambuga ng tubig sa mukha si Bossing, mali yun. Hindi po natin tinotolerate yung ganong gawain. Pero hindi tulad sa ginawa ni Vice Ganda guys, grabe, below the belt talaga. As in, kapag nagbuga ng tubig si Bossing Vic Soto, may kita mo naman guys na nililihis niya. Kumbaga hindi niya as in pinapatamaan sa kung sino yung bubugahan niya ng tubig. Pero noon yun guys noon pa yun. Iba na yung panahon ngayon. Di ba? Iba na yung panahon ngayon 2026 na ngayon. Nung time na gumagawa ng ganong comedy skit ang 8 Bulaga, particular nga po si Bossing at si Jose, ay hindi pa ganon ka-engage yung mga tao sa social media. Di ba? Kung ako tatanungin, mali pa rin po talaga yung ginawa ni Bossing, pero depende sa konteksto guys. Depende pa rin sa konteksto. Depende kung paano tanggapin ng tao. Yung ginawa ni Vice Ganda guys, hindi nga matanggap-tanggap ng tao Mali yung ginawa ni Vice Ganda, hindi angkop sa mata ng maraming manonood. Hindi lang po ng It's Showtime. Sabihin po natin, marami din pong mga supporters ng It's Showtime, even ni Vice Ganda,
ang nagsasabi na hindi talaga angkop yung ginawa. Yung ginawang comedy skit ng It's Showtime that time. Mga supporters pa po mismo ng It's Showtime at ng ABS-CBN yun na talagang agree sila na hindi tama yung ginawa ni Vice Ganda. Ba't dinadamay nila yung Eat Bulaga, guys? Na kesyo ang Eat Bulaga daw ay okay lang na gumawa ng mga ganong skit. Depende sa konteksto yan, guys. Depende kung paano gawin yung comedy skit. Isipin mo, guys, from the very start, nung binato pa lang, guys, ng unan, si Johaira, hindi na tama yun. Hindi na tama yun, guys. Pangit, lalo na sa mata ng bata, yung ganong eksena. Di ba? May nakakitang bata, guys. Paano kung gayahin yan? Paano kung gayahin yung ginawa ni Vice Ganda na okay lang mambato ng unan sa kapwa? Di ba? Unexpected po yun, guys. Hindi po inaasahan ni Johaira yun. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, ang sabi ni Johaira, nung sinabihan siya ni Vice Ganda na ngayon lang kita naka-eksena, sasabihan mo kung tsaka. Ganun, di ba? Pagkakasabi ni Vice Ganda. Alam niyo yung sagot ni Johaira doon? Binabasa ko lang meme. Meme, binabasa ko lang. So yun, ibig sabihin, yung teleprompter na nasa harap niya, binabasa niya lang kung ano yung nandoon. Feeling ni Johaira, guys, na na-offend si Vice Ganda sa sinabi niyang tsaka. Binabasa lang naman ni Johaira. Pero ang mali dun, guys, sa akin na ang mali dun ay batuhin mo ng unan ang tao. Parang napaka-offensive na nun. Yun pa lang, guys, may narinig pa tayo na sinabihan niya yung isa sa baby dolls na si Raulo. So, tama ba na mapakinggan ng mga bata yung ganung salita? Di ba parang hindi naman maganda yun? Kaya nga ngayon, guys, kailangan maging aware yung mga entertainer. Di ba? Yung mga host, lalo na pag live yung episode ninyo, dapat mapangmatsyag sila. Di ba maging aware sila sa babatuhin nila or sa sasabihin nila dahil marami ang nakamonitor. Tapos yan, sila yung gumawa ng eksena, idadamay ang Eat Bulaga. Na kesyo pag sinabosing ay okay lang. Di ba? Walang nagsusumbong. Walang nagrereklamo. Depende kasi sa konteksto yun. At ang pinaka talagang tumatak, guys, kung bakit marami ang nasaktan, marami ang nabastos, ay yung bugahan nung ni Vice Ganda sa mukha si Johaira. Sabi ng marami, racist pa nga yung pagkakasabi ni Vice Ganda na putik, yung about sa putik. Alam naman natin na yung kutis ni Johaira ay maitim, di ba? Tapos sasabihin niya ng putik. Diba, yun? Hindi kaaya-aya yung, guys. Unethical, inappropriate. Paano kaya kung yung mga Filipino sa ibang bansa ganunin ng mga foreigner? Di ba masasaktan din yung mga Filipino? Masasaktan tayo, guys. Di ba? Ang nangyayari kasi, guys, yung maling ginawa ng It's Showtime or yung mali ginawa ni Vice Ganda ay idinadamay pa ang Eat Bulaga. Hindi naman gumawa ng ganong skit ang Eat Bulaga. Di ba? Yun kasi yung guys, yun talaga yung issue dun Yung hindi kaaya-ayang comedy skit. Di ba? Napaka-offensive. Talagang below the belt. Parang hindi naramdaman ni Vice Ganda kung ano yung pwedeng maramdaman ni Johaira. Even ang kanilang mga manonood. Kasi, guys, kahit ulit-ulitin natin, guys, na panoorin yung ginawa ni Vice Ganda, hindi po talaga tama
Tulad ng sinabi ko guys, ang hirap ipagtanggol ni Vice Ganda. Ang hirap ipagtanggol ni Vice Ganda. Walang kinalaman ng Eat Bulaga sa kung ano man po ang ginawa ni Vice Ganda at ng It Showtime. Di ba? Walang kinalaman. Kung ang sinasabi nila ay okay lang dahil pag sinabosing daw guys, ay ginagawa nila yung ganong pagbuga ng tubig. Depende sa konteksto eh. Depende kung paano nila i-deliver yung skit na tulad ng ginawa ni Vice Ganda. At saka hindi ginagawa ng Eat Bulaga yan. Kasi alam nila sa panahon ngayon, marami pong nagmamatsyag. Nag-a-adapt po ang Eat Bulaga. Di ba? Ina-adapt nila yung panahon ngayon. Isipin nyo guys, si Henyo Master Joey De Leon, siguro dahil sa tanda na rin ni Henyo Master. Pero dati grabe din yung salita niya ni Henyo Master. Pero ngayon guys, talagang mild na lang si Joey De Leon. Hindi na siya yung mismong, minsan na nga lang siya magsalita kung tutuusin eh. Di ba? Minsan na lang magsalita si Joey De Leon, minsan na lang magsalita yan. Dahil ina-adapt niya rin guys yung panahon ngayon. 2026 na. Alam niyo yung ginawa ni Vice Ganda, okay lang yun kung sa comedy bar nila ginawa yun eh. Ano ba yung inireklamo sa MTRCB about sa kay Vice Ganda at sa It Showtime? Yung unang-una, aside sa kay Johaira, ay yung pagkain nga po or paglagay ata ng lugaw sa bibig ni Vice Ganda. Hindi naman po talaga kaya-aya yun eh. Hindi po naangkop yun. Lalo na live ang episode ninyo. Milyon-milyon pa ang nanonood sa inyo. Hindi po angkop yun. Hindi po kanais-nais yun. Di ba? At saka wag nilang idamay ang Eat Bulaga dahil ang Eat Bulaga hindi gagawin yung mga ganong gawain. Hindi gagawin yung mga ganong comedy skit dahil alam nila na maraming nakamonitor ngayon. Medyo very vigilant nga sila guys eh. Aware sila sa lahat ng ginagawa nila. At saka alam nyo kung ano yung maganda sa Eat Bulaga guys. Marunong sila magsaluhan. Pansinin nyo. Marunong sila magsaluhan. Kunwari, may isang salita or natin spiel or script na sinabi si Bossing na parang hindi maganda pakinggan. Di ba biglang sasaluhin nila Miles Ocampo, nila Maine Mendoza na hindi yun Bossing, mali ka. Di ba? Ginaganon kagad nila. Sinasalo kagad nila. Alam naman na biro pero sinasalo agad nila Maine Mendoza, yung mga co-host niya. Ganun sila magsaluhan guys. Kasi ang nangyayari guys, parang superiority guys eh. Si Vice Ganda yung parang Bossing Vic Soto, It Showtime. Siyempre si Joyra wala naman magagawa, di ba? Kahit anong gawin sa kanya ni Vice Ganda, wala naman siya magagawa. Dahil ayaw man gawin ni Johaira sa kanya yung ginawa ni Vice Ganda, wala siyang magagawa. Vice Ganda yun eh. Siya yung face ng It Showtime eh. So, yung mga nagsasabi na si Johaira nga, hindi nagreklamo eh. Hindi talaga magrereklamo si Johaira. Do you think magrereklamo si Johaira? Hindi magrereklamo yan. Di ba? Malaking tulong yung It Showtime sa kanya eh. Pero hindi ibig sabihin nun guys, porkit ikaw yung mukha ng It Showtime, ay may dahilan ka para ganunin mo ang co-host mo. Ang maliliit na parte or bahagi ng noontime show mo. Di ba? Hindi ibig sabihin nun ay pwede mo nang ganunin. Si Bossing guys, hindi nila ginawa yan. Si Joey De Leon, hindi niya ginawa yan. Never siyang gumawa ng parang ikaliliit or ikapapahiya ng kanyang co-host. Recently lang, di ba, na-suspended sila. About naman yun sa icing. So, dapat dun pa lang ay natuto na si Vice Ganda at ang It Showtime. So, again guys, para sa akin, hindi naman usapin kung sino. Hindi usapin kung si Vice Ganda ba ito. Kundi kung ano yung nagawa
Tignan niyo kung ano yung nagawa. Doon tayo mag-focus. Tama ba yung ginawa? Or sabihin natin, si Vong Navarro yung gumawa nun. Or si Bossing Vic Soto pa yung gumawa nun. Tama ba yung ginawa ni Bossing Vic Soto? Kung si Bossing ang gagawa ng gano'n, di ba mali? Kaya sinasabi natin dito, regardless kung sino ang gumawa. Di ba? Ang tanong dito ay kung ano ang ginawa. Yun guys eh. Wag natin gawing depensa yung Itbulaga na kesyo ang Itbulaga ay okay lang na gawin yung mga ganyang skit pag si Vice Ganda pinupolitika, pag si Vice Ganda sinusumbong agad. Mali yun. Maling naratibo yun. Ang mali is mali. Kahit pa si Bossing ang gumawa nun, mali is mali. May nagsasabi guys na bakit si Vice Ganda pag binubugahan ng tubig ni Vong Navarro or sino man po sa It's Showtime ay okay lang. Eh ang problema guys, si Vice Ganda yun choice niya na ganunin siya ng co-host niya, which is alam naman po ni Vice Ganda na mali. Alam ni Vice Ganda na mali yun. Pero choice niya yun guys eh. Choice niya na babuyin siya ng co-host niya, gawin siyang katatawanan, choice niya yun. Kung para sa kanya, okay lang yan, basta mapasaya lang natin ang ating mga viewers. Pero kung iisipin natin yun guys, ay mali talaga. Mali pa rin yun kahit nakakatawa ang pagbuga sa kanya ni Vong Navarro ng, ano ba yun, gatas ata yun, if I'm not mistaken. Mali pa rin yun kahit nakakatawa or parang pinapasaya lang nila yung kanilang mga viewers. Diba? Alam ni Vice Ganda na mali yun. Pero choice niya eh. Choice niya na ganunin siya ng co-host niya eh. Kaya mali yung naratibo na pati yung Itbulaga guys, idadamay mo sa issue na ginawa ninyo. Hindi sila Vice Ganda guys yung nagreklamo yung mga netizen na sumusuporta kay Vice Ganda. Wag natin ilihis guys. Wag natin ilihis yung issue ng ginawa ni Vice Ganda at ng It's Showtime. At hindi nga po usapin dito kung sino, kundi kung ano ang ginawa. Yun guys. Yun talaga. Kasi para sa akin, regardless kung si Bossing pa yung gumawa nun, irereklamo pa rin si Bossing eh. Dahil hindi kaaya-aya. Very offensive. Hindi mo talaga pwedeng ipagtanggol si Vice Ganda eh. Siguro maganda na rin guys na na humingi ng public apology si Vice Ganda. So yun na lang talaga yung pwede mong sabihin na okay na yan, kalimutan na natin kasi humingi naman na yung public apology at saka mukhang genuine naman yung paghingi ng paumanhin ni Vice Ganda in public. Pwede natin sabihin yung guys eh, pero sa mata ng MTRCB, hindi ganon. Speaking of MTRCB guys, meron pa rin pong naratibo yung mga netizen na sumusuporta sa It's Showtime, particular kay Vice Ganda. Sabi dito, again, ni LM Entertainment, walang kinalaman ang pagiging Soto ni Chairman Lala Soto ng MTRCB sa nangyayaring summons against It's Showtime. She is just doing her job ayon sa mandato ng batas, ayon sa katungkulang iniantas or iniata sa kanya ng Pangulo ng Pilipinas. Exactly guys. Agree tayo sa sinabi ni LM Entertainment. Yan yung mga naratibo guys ng mga supporters ni Vice Ganda na unfair daw si Lala Soto kesyo anak siya ni Tito Soto. Kumbaga maka-Itbulaga. Hindi yun guys. 'Di ba? Paano mo masasabing unfair? Unang-una, wala naman tayong pruweba na naging unfair si Lala Soto sa desisyon nito, sa desisyon nito kahit nung una pa lang guys, kahit nung una pa lang na nasuspinde ang It's Showtime. 'Di ba? Well, in fact, nag-inhibit nga dun si Lala Soto dahil ayaw nga niyang madamay.
Di ba? Ayaw niyang pag-isipan siya ng hindi maganda ng mga supporters ng It's Showtime. Di ba? Masasabi natin na unfair, guys, ha. Ito lang, ha. Ako, masasabi ko na unfair yung magiging desisyon ng MTRCB once na ang It's Showtime at ang Eat Bulaga ay nagkaroon ng magkaparehang konteksto or sabihin natin comedy skit. Ginawa ng Eat Bulaga yung ginawa ng It's Showtime. Pareha sila ng pagkakagawa na si Bossing kunwari, sinabuyan ng tubig sa muka yung co-host niya. Like example, yung Singing Queen. Diba? Singing Queen. Kasi si Singing Queen, hindi naman mga komedyante yan eh. Hindi naman marunong gumawa ng adlib lang. Yan, like example, sina Jose. Diba? Hindi naman tulad ni na Vom Navarro yan na pwedeng mag-adlib dahil mga komedyante. O yung Singing Queen, binugahan ng tubig ni Bossing Vic Soto sa muka. Tapos, sinabihan pa ni Bossing ng hindi maganda, na kesyo may putik, ganyan-ganyan. Example lang natin. Doon natin masasabi, guys, na unfair ang MTRCB kung sa parehas na comedy skit ay naging iba yung pagkakahatol. Yun, unfair yun. Doon natin masasabi na unfair ang MTRCB, particular si Miss Lala Soto. Pero regardless, guys, kahit sino pang chairman yan, kahit mag-inhibit ulit si Lala Soto, kung merong nakitaan ng hindi nga angkop sa pamantayan ng MTRCB, ay wala pong magagawa ang It's Showtime doon. Meaning, ay nilabag po nila yung rules na batay sa nakasulat nga po sa MTRCB. Kahit sino pa pong chairwoman yan or chairman po yan, regardless kung si Lala Soto man yan or hindi, may pruweba ba sila na nag-unfair si Lala Soto? Hindi porkit kamag-anak ni Lala Soto, sina Bossing Vic Soto, sasabihin na nila na unfair? By the way, guys, si LM Entertainment, paki-follow po pala.